Mga kaboses, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon pong araw mga kaboses, tatalakayin ho natin. Ito nga hong matapos po mga kaboses ang mainit ho. Ano po na bakbakan mga kaboses dyan po sa naganap po na Senate probe mga kaboses. Kasi pinatawag ni Senator Amy Marcos mga kaboses yung mga involved po sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte in aid of legislation, mga kaboses. Ngayon po, lumabas po doon, mga kaboses, during sa 4 na oras siguro, ano po, na investigasyon po doon sa Senado, mga kaboses, lumitaw ho at kinumpirma ho mismo ng mga opisyalo ng gobyerno na walang red notice na nangyari. Ano po? Walang red notice ang Interpol kay PRRD, mga kaboses. Ang Pilipinas ho ay umakto na agad-agad sa diffusion notice. Diffusion notice lang ho, mga kaboses, na either yellow, blue, black, green, orange, purple, silver, at sa lahat ng ito, wala hong arrest, mga kaboses. Kaya po, mga kaboses, marami po yung mga nagagalit ano po, regarding po sa nangyaring ito, mga kaboses. Pero bago ho yan, explain po natin kung ano nga ba itong diffusion, mga kaboses. Diffusion notice, mga kaboses. Ano po? Base po doon po sa talagang website po ng Interpol kasi may explanation po ang Interpol doon, mga kaboses. At sa katanungan ho, mga kaboses, kayo na ho ang humusga kung bakit agaran na inaresto po ng gobyerno, lalo na ho nito ni Torre, mga kaboses, ano po, si former President Rodrigo Roa Duterte, wala naman pala talagang binigay na ano po na hudyat ang Interpol. Ano po? Kasi yan po yung sinabi ni Presidente Marcos Ano po, mga kaboses, dahil nakipag-cooperate yung Pilipinas sa Interpol, mga kaboses. Kaya bigla naman po nag-respond yung government kasi ho may tiwala raw ho sila sa Interpol, mga kaboses. Kasi kung gagamitin nila yung ICC, mga kaboses, na arrest warrant, kaya sila umaksyon, mas lalong mapapaul sila kasi, di ba, wala ng jurisdiction ng Pilipinas kasi naputol na po ang ugnayan ng Pilipinas at ng International Criminal Court noon pang 2019. Bago po tayo magpatuloy, mga kaboses, papakita ko po sa inyo yung short lang po ito na video, short video clip po ito, mga kaboses, doon po sa naganap na Senate probe kung saan ginisaho, mga kaboses, ni Senator Amy Marcos ito pong si General Torre, mga kaboses. At bago yan, paki-like, subscribe, share po sa ating video, mga kaboses, para marami po kayong updates regarding po sa mga nangyayari sa ating lipunan. Play ho natin itong video footage. Short lang po ito sa naganap po na paggisa kay General Torre. Unang-una, ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho namin. Bakit? Anong reglementary period? Anong period yun? The Article Dahil 125, sinabi na nga ni Executive Director sa ating PCTC na diffusion lang naman yun Wala nga commitment pinag-uusapan dun Wala nga red notice, pambira there is a warrant. Tagal-tagal na ni Arnie Tevez wala pa rin, di ba? Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? May I refer it to the SOJ, ma'am, if the SOJ wants to answer that. Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede? Okay, ma'am. Okay. My main processes during the time is that I have implemented a warrant, and it is therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant, and Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled delivery of persons legally arrested to the proper judicial authority, and I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the So revised penal inaamin code. mo warrantless arresto. Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo walang warrant. At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General Torre. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 ng revised penal I do code. believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Hindi walang reglementary period.
Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am, I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper kapatid. authority. Hindi magkapareho yun. The reglementary period only comes into play when there's a warrantless arrest in accordance with Article 125 of the Revised Penal Code. Di po ba? At saka may kinalaman yun sa delivery of the accused and arrested. Di po ba? And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub judice already to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court, ma'am. Pati ba naman ng Revised Penal Code, naging executive session? Pambihirang buhay ito. Yun po, mga kaboses, yun pong naganap po na pag-ipit po kay General Torre, mga kaboses, regarding nga po sa proseso ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte, mga kaboses. Ngayon po, nag-research po tayo, mga kaboses, ano po, regarding po sa Interpol notice, ano po, kay former President Rodrigo Roa Duterte. Meron pong types of notice, mga kaboses. Unang-una po, red notice to seek the location and arrest of person wanted for prosecution or to serve a sentence. So, ibig sabihin po, ito po sana yung maaangkop para kay former President Rodrigo Roa Duterte na sinabi na ho mismo at inamin po mismo ng gobyerno ng Pilipinas na walang red notice si former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi po, ang red notice ay para po sa pag-aresto sa mga wanted persons for prosecution or to serve a sentence, mga kaboses. Mismong gobyerno ho ang nagkumpirma, mga kaboses, na walang inilabas sa red notice ang Interpol laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang red notice po, again, mga kaboses, ay ginagamit upang hanapin at arestuhin ang isang taong may kinakaharap na kaso para sa paglilitis o pagsisilbi ng sentensya. Dahil ho dito, walang basihan para sa ibang bansa na arestuhin si former President Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa hong type of notice, ito pong yellow notice, mga kaboses, to help locate missing persons, often minors, or to help identify persons who are unable to identify themselves. Para ho ito sa mga nawawalang tao o mga taong hindi matukoy ang kanilang pagkakakilanlan, which is hindi naman po pwede na mapofall ito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ano po? Ito po ay mga uri po, mga kaboses, ng diffusion notices o ng Interpol. Ito pong yellow notice at ito rin pong blue notice to collect additional information about a person's identity, location, or activities in relation to criminal investigation. Pagkolekta ho ng karagdagang impormasyon tungkol sa isang individual. So, at black notice to seek information on unidentified bodies, mga kaboses, para ho ito sa mga hindi pa nakikilalang bangkay. Ito naman pong green notice, ano po, to provide warning about a person's criminal activities where the person is considered to be a possible threat to public safety. Mga kaboses, yan po ang green notice para sa babala hinggil sa isang taong may potensyal na banta sa kaligtasan ho ng publiko. At orange notice to warn of an event, a person, an object, or a process representing a serious and imminent threat to the public safety. Mga kaboses, yan po yung orange para sa babala tungkol sa isang banta o modus operandi, mga kaboses. At ang silver notice, ano po, ang pilot phase to identify and trace criminal assets, mga kaboses. Yan po ang mga notices, mga kaboses, na under ho ng diffusion notice. Sa kasalukuyan ng sitwasyon, mga kaboses, hindi malinaw kung anong uri ng diffusion notice ang natanggap ho ng Pilipinas. Kasi blanco ho talaga sila. Ano kaya dito? Yellow, black, blue? Imposible naman pong black. Ano po? Hindi naman po unidentified body si former President Duterte. At yellow, blue, green, orange, purple o silver. Ano po, mga kaboses? So, kini-question ngayon
malaking questionable ho mga kaboses. Ngunit, sabi ho ng mga ng ating gobyerno na sigurado sila na hindi yun red notice mga kaboses. Kaya wala talagang direktang mandato ang Interpol na mag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. May mga kritiko na nagsasabi na sumuko ang gobyerno ng Pilipinas sa mga banyaga sa pamamagitan ho ng pagtugon sa nasabing diffusion notice. Ito ay isang matinding aligasyon ho laban sa administrasyon na tila nagpapahiwatig ho na mas inuuna nito ang utos sa pandaigdigang organisasyon kaysa ho sa proteksyon ng isang kapwa Pilipino. Sa kabuuan, habang may lumalabas sa impormasyon ho tungkol sa pagkilos ng Interpol laban kay former President Rodrigo Duterte, wala pa rin hong opisyal na kautusan ng pag-aresto sa kanya. Dapat sana ho sa ngayon. Ang sitwasyong ito ay patuloy magiging bahagi ng pampulitikang posible na magiging bahagi ng pampulitikang diskurso sa ating bansa pa rin po mga kaboses. Kasi nga, mga kaboses, talaga namang questionable yung pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte, at mas lalo pa akong naging questionable dahil sa isinagawang Senate probe mga kaboses na mismong opisyal ng mga gobyerno walang red notice na wala ho talagang red notice raw, at kinumpirma ho nila ito. Wala hong red notice ang Interpol kay PRRD, which is yung red notice sana yung magtutugma mga kaboses at magbibigay ho ng tibay na talagang may karapatan silang arestuhin si former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi nga ulit yung red notice? To seek the location and arrest of person wanted for prosecution or to serve a sentence. Pero yung sinabi nila is diffusion notice lang pala from Interpol. Ngayon po, questionable na po mga kaboses. Kasi questionable kasi nga marami po ang klase ho ng diffusion notice. Yung sinabi ko kanina, yung yellow, blue, black, green, orange, purple, at silver, mga kaboses. Kayo po, ano po yung reaksyon ninyo matapos ho ninyong malaman wala pala talagang red notice si former President Rodrigo Roa Duterte? Comment kayo sa baba mga kaboses, at tayo po sumali sa mga ganitong usapin. Tayo po ay makialam mga kaboses para po tayo talagang makita ho ng taong bayan na tayong lahat po may concern talaga sa ating nangyayari po sa ating bayan, lalo na ho sa usaping justice system. Mga kaboses, kasi yung justice system na in-apply kay former President Rodrigo Roa Duterte, maaari rin yung ma-apply sa atin. Yung basic human rights po natin mga kaboses. Kaya dapat po natin yung malaman. So, subscribe, like, and share mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood mga kaboses sa atin pong mga videos. Vox Populi PH po. Bye-bye.